study on the deacon's ministry. Just a brief review lang po from last week. Napag-aralan po natin that there are two biblical leadership offices in the life of the church. Ito po ang elders at ang deacons. Ang elders po, also called pastors, they are also called shepherds or under-shepherds of the church. Sila rin yung mga bishops and overseers in the Bible na tinutukoy. And their primary responsibility is the ministry of prayer at saka ministry of the word. In relation to the church, sila po yung mga spiritual leaders and policy makers inside the church. And they oversee and discern yung big picture of the ministry. Ang mga deacons naman po, in relation to the church, ang concern po nila ay ang practical ministry of the church. So, versus ang elders or pastors, sila po ang may hawak ng spiritual concerns. So, ang deacons, ang practical ministry of the church to promote the unity of the church and ministry of the word. So, based yan sa Acts chapter 6, verses 1 to 6. In relation naman sa elders, ang difference ng mga deacons is that sila po ang humahawak sa mga practical matters, katulad ng administration, ng logistics, ng maintenance, care of the physical needs of the church members. At kasama po nila dito ang kanilang mga wives, which is pag-aaralan natin a little later, na part ito ng kanilang mga qualifications. Ang mga deacons, they are not required to teach, but they know and hold to the faith. So ang isa sa mga requirements sa kanila ay alam nila kung ano ang ebanghelyo, alam nila kung ano ang kanilang paninindigan sa pananampalataya. And then we also defined last week kung ano po ang deacon. Sa original language, sa Griego, ito po ay diakonos, na ang ibig sabihin ay servant or minister. At ang verb form nito ay diakoneo, which has something to do with servanthood or meeting the physical needs of the people of God. Binigyan rin po natin ito ng background na in the ancient world, it was a sign, itong pag-serve as a deacon was a sign of weakness and characteristics of slaves. Pero in the eyes of Jesus Christ, our Master, He taught that serving Christ is acceptable to the Father. Sabi nga niya sa John 12:26, if anyone serves or diakoneo me, he must follow me, and where I am, there my servant or diakonos will be also. If anyone serves or diakoneo me, the Father will honor him. So for today, ang pag-aaralan naman po natin sa ating hapong ito ay ang qualifications of a deacon based on 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. So kung may mga Bibles po tayo, maaari po natin buksan ang ating mga scriptures sa 1 Timothy chapter 8 or 3 rather. 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. Ang chapter na 1 Timothy chapter 3 also has the qualifications of the overseers or elders, pero we will focus on the deacons for this afternoon. So 1 Timothy chapter 3 verses 8 to 13. Hayaan niyo kung basahin ko po sa inyo. Ganito po ang sinasabi. Deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued or addicted to much wine or fond of sordid gain, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. And let these also first be tested. Then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Let deacons be husbands of only one wife, and good managers of their children and their own households. Verse 13, for those who have served well as deacons obtain for themselves a high standing and great confidence in the faith that is in Christ Jesus. From this passage, meron tayong ilang mga qualifications na makikita. I think naka-flash yun sa screen. There's 9 qualifications tayong makikita dyan. Una, a deacon is dignified.
And then in the negative, number 2, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain, number 4. Number 5, sound in faith and life. Number 6, he is blameless. Ano ba ibig sabihin nun? Does it mean na wala siyang kasalanan? We will clarify that later. Verse 7, has a godly wife. Verse 8, he is a husband of one wife. And number 9, good manager of his children and household. Unahin po natin yung first characteristic na dignified sa verse 8. Ang sabi po sa atin sa passage, deacons likewise must be men of dignity. Sa older translations ng English version, ang ginamit po ay grave. He should be grave. This means that he should be honorable sa kanyang behavior or conduct. He is esteemed and respectable. Sa Tagalog, ang ginamit po ay marangal. And this connotes seriousness. And it shows that he possesses a clear understanding of the situation. Ibig sabihin, kung marunong siya at may wisdom siya, then nakikita ito sa kanyang conduct or behavior. Yun yung ibig sabihin ng dignified. Although in some sense, pwede rin natin sabihin na yung pagiging dignified ay nakikita sa pagtindig niya rin at kung paano niya i-project yung confidence niya sa mga tao. But then ultimately, it shows wisdom and he knows the situation and understands the situation. Number 2, he is not double-tongued. Sa verse 8, again, sabi dyan, they must be men of dignity, not double-tongued. Ano kaya ibig sabihin ng double-tongued dito? It means to say one thing sa isang group of people, and then pag nakaharap mo naman ng ibang congregation, iba naman din ang sinasabi mo. Yun yung ibig sabihin ng double-tongued. Pwede rin natin sabihin siya yung taong walang isang salita. Pwede rin ganon. Or in some sense, pwede rin na sabihin na sinungaling. Yun yung negative doon. So, he says one thing to one person or group and then which could mean also another thing sa ibang tao. Sa makatuwid, he should not be, ang deacon should not be two-faced. Hindi dapat siya insincere. At the same time, hindi po rin siya men-pleaser. Hindi siya hypocrite. He doesn't overpromise and underdeliver, and therefore, his words are credible. Dapat, siya, he should be a man of his word. Iisa lang ang kanyang salita. Number 3, he should not be addicted to much wine. Deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued or addicted to much wine. Ibig sabihin, hindi siya lasenggo, hindi siya alipin ng alcohol. Pero kung i-extend naman natin ang application nito, ang pinag-uusapan lang dito kasi sa immediate concern sa Ephesian Church kasi yung pagiging lasenggo ng ilan sa mga members sa loob ng church na inirereklamo ng mga kababaihan. Pero kung i-extend natin sa panahon natin ngayon, ang point lang dito ni Apostol Pablo ay hindi dapat siya alipin. Hindi dapat siya addicted sa mga bagay-bagay. Sa makatuwid, kung i-extend natin yon, hindi dapat siya addict sa pagkain, which is yung makikita natin na kakamukbang ng mga tao ngayon. Di ba kung subo dito, subo doon, tapos pagkatapos nun, ewan kung anong gagawin nila sa pagkain, walang pigil sa kakakain. Hindi rin dapat siya addicted sa drink. Hindi siya addicted sa drugs and other substances. Hindi rin siya addicted sa kakautang. Maraming klase tayong addictions ngayon, pero ang point ni Apostol Pablo dito, ang lalaking ito, ang deacon should not be addicted sa mga bagay-bagay. If a man has such compulsions, kung may compulsion siya, may addiction siya, sinasabi lang niya na wala siyang pagpipigil. He lacks self-control and is undisciplined. Pansin ko, marami sa mga lalaki din ngayon na addicted sa video games,
at saka sa cellphone. Ako na ano rin ako. If you ask me, nung bata ako, naglaro din ako ng video games. And naranasan ko rin yung mag-arcade. Naranasan ko rin na matapos yung mga video games. Pero a Christian, in the basic sense, should not be a slave of things. Dapat meron tayong control sa mga bagay-bagay. Meron tayong control sa ating mga sarili. Otherwise, kung meron kang compulsion sa mga bagay na ito at tinawag ang pansin mo at mas dinidefend mo pa ang mga bagay na ito, then it disqualifies you for the ministry of the deacon. Next, number 4. He should not be greedy for dishonest gain. Verse 8 ulit, deacons likewise must be men of dignity, not double-tongued or addicted to much wine or fond of sordid gain. Ba yung ibig sabihin dyan ng English na sordid gain? Kasi nung panahon nila, dahil nga ang deacons hawak nila ang practical matters of the church, especially sa Acts, nung binasa natin yung Acts chapter 6 last week, sila yung humawak dun sa issue ng mga food rations doon sa mga Hellenistic Jews or yung mga Jews na lumaki sa labas ng Israel at hindi natuto magsalita ng Hebrew. Ang nag-serve sa kanila ay yung mga deacons. At yung mga deacons ang may hawak ng pera ng church ng panahon nila. And as part of their official duties to provide for widows, for orphans, and those in need, ito yung mga responsibilities na kailangan nilang hawakan. At dahil ito yung mga responsibilities nila, mataas ang temptation dahil nga hawak nila yung pera eh. So mataas ang temptation na pwedeng sumausaw doon sa kaban ng church. There is always that temptation. And so, the deacon must not be fond of sordid gain or greedy for dishonest gain. He must not use his office as a means to make money because, anong sabi sa atin ng scriptures? What is the general rule? The love of money is the root of all evil. Hindi money. Money is not the root of all evil. Money is a blessing, but loving money is the root of all evil, and it disqualifies the deacon from this office. Next. So, as we look into itong mga qualities, makikita natin na yung pagiging dignified, yung pagiging not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain, deals with yung relationship niya with the church as a whole. And so, a deacon should be godly inside the church. Hindi lamang godly in the sense na yun yung behavior niya at yun yung dinidisplay niya, but rather yung buong church dapat ganun din ang tingin sa kanya. So kapag tinanong sa buong church at na-nominate ang nilalagay ko na siya sa application at saka pastoral ministry when the deacon is presented sa buong church, the church should affirm na ang taong ito ay godly inside the church. He should have a good testimony sa loob ng church, and the church agrees na ganun nga. Number 5, punta tayo sa next quality. He should be sound in faith and life. Verse 9, but holding to the mystery of the faith with a clear conscience. Sa mga tuwid, the deacon must know the gospel and the doctrines of the Bible. He should hold steadfastly to and stand firmly on it. Alam niya kung ano ang pinaglaban sa pananampalataya at alam niya kung ano ang mga essential teachings ng Scripture. Yung ibig sabihin dyan ng with a clear conscience means that his behavior must be consistent with his beliefs. Hindi pwedeng, alam niya kung ano yun. Meron kasi mga tao na alam nila yung teachings ng Scripture, pero hindi umuugma ang kanilang pamumuhay. Hindi pwedeng ganon. Kailangan nakikita sa buhay niya ang kanyang sinasampalatayanan. And this is basic. Even amongst us Christians, ito ang calling natin. Hindi
Hindi pwedeng sinasabi natin na kilala natin si Kristo, pero sa ating pamumuhay, kulang na lang pagtaksilan natin siya. Hindi pwede yun. That's hypocrisy. So, ang calling ng isang deacon is basic among all Christians. He knows the gospel. He knows the basic doctrines or the essential teachings of Scripture. He stands by it. He stands firm on it. And so nakikita sa kanyang pamumuhay ang teachings or obedience to the Scripture. Number 6, verse 10, blameless. He should be blameless. These men must also first be tested, then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Yun yung term na blameless, yung beyond reproach. Ibig sabihin dito ni Apostol Pablo na ang mga deacons po ay dapat na i-evaluate. Sabi dyan, they must also first be tested. Sa mga tuwid, kailangan suriin, tingnan natin ang kanyang personal background, ang kanyang personal na pamumuhay, yung relationships niya sa kanyang pamilya, inside the home or family. Tingnan natin ang reputation niya in his community. Tingnan natin ang kanyang theological position, ang moral and spiritual maturity niya, at ang track record ng service niya sa loob ng church. So to be blameless means we are looking at the overall character of the person at hindi siya nagiging katitisuran sa kanyang mga kapatid at hindi siya nagiging kasiraan sa church at sa ating Panginoon. And so, sa verses 9 and 10, makikita natin that he is sound in faith and life and that he should be blameless. Therefore, a deacon should possess personal godliness. Hindi lamang siya godly inside the church, he also maintains yung kanyang personal godliness. Tuloy natin, verse 11. Sabi dyan, women must likewise be dignified, not malicious gossips, but temperate, faithful in all things. Sa ibang mga versions ng English versions ng Bible, ang ginamit po ay yung wives ng deacons. And I agree doon sa translation na yon. Although sa original language, ang ginamit kasi ng mga nasalita ay nagre-refer sa mga women. Pero pag tinranslate kasi natin itong passage na ito, itong verse na ito, itong verse 11, magtataka tayo bakit while Paul is talking to the church and discussing about yung ministry ng deacons, bakit may kasamang mga babae? Some churches have translated this na mayroong babaeng mga deacons. Unfortunately, wala tayong makikita sa Bible na mga babaeng deacons. While there are terms sa Bible na nagre-refer sa diakoneo at some have interpreted those as ay deacon itong babaeng ito kasi nag-serve siya or nag-minister siya. Pero hindi ganon. It doesn't follow. Dito sa passage na ito, it is clear na pinag-uusapan ay mga deacons. And then after this verse, itong verse 11, pinag-uusapan na ang domestic life ng deacon o yung buhay niya kasama ang pamilya niya. Therefore, we assume na ang tinutukoy niya ditong women ay ang kanyang asawa. These refer to wives of deacons. They are not a separate office for the deaconess. Sa makatuwid, ang deacon kasama niya sa kanyang ministry ang kanyang asawa. They should both be respectable. Note yung ginamit ulit dyan, dignified. Tapos pagkatapos nun, they are not malicious gossips. Hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon at ganun din sa ministry ng church, sina Marites, sina Maris, sina Marieta, sina Marisa, sina Marina, Marisol, at kung sino-sino pang maiisip natin. Kilala niyo si Marites, di ba? Si Maris, kilala niyo? Hindi. Mari, isa pa. Di ba? Si Marieta. Kilala niyo? Hindi rin. Mari, eto pa. Marisa. Si Marina.
Tsaka si Marisol. So research nyo. Sulsol ng sulsol. Di ba? Maraming ganyan. Di ba? It is alam nyo rin yun, policy ko. As pastor of the church, I am very much against sa chismisan sa loob ng church. Yun ang nakakapatay sa ministry. And therefore, dapat itong women, dapat, sabi dyan, they are supposed to be temperate or sober-minded ang gamit. Gusto ko yung ginamit sa Tagalog kasi pinapaliwanag niya talaga. Matino mag-isip. Okay? Matino mag-isip at mapagkakatiwalaan. They should be faithful in all things. They are trustworthy. Bakit ganun na lang ang qualifications dito sa wives ng mga deacons? Kasi kasama nila ang kanilang asawa sa pagsaserve sa mga tao. And may times dahil nga sa kanilang ministry ay hahawak sila ng pera, therefore they should be trustworthy katulad ng kanilang mga asawa. They should possess integrity. Okay? Next slide. Although meron akong nilagay ng mga slides for older women, it simply kaya ako nilagay yan para maintindihan natin. Baka may magsasabi kasi na, paano yung mga, kung hindi pala pwedeng maging deacon ang babae, paano na ang ministry ng mga babae? The Bible specifically tells us kung ano ang ministry ng mga women. For the older women, napag-aralan na natin ito, di ba? Nung last year, pinag-aralan natin women's ministry. There is a specific and God-glorifying, God-honoring ministry para sa mga kababaihan, which is to teach our children, which is to teach the younger women to love their husbands and love their children, to be sensible, pure workers at home, kind, being subject to their own husbands. Yun yung ministry ng mga kababaihan. Hindi nila kailangan maghangad ng mga offices inside the church, which is specified by Scripture. Hindi nila kailangan pagpilitan na, kailangan pastora ako, kailangan diakonesa ako. Pag hindi ako naging diakonesa o pastora, ano na lang magiging ministry ng kababaihan. Mayroong ministry ang kababaihan. Hindi lang yon. Meron din ministry para sa mga widows. At may mga qualifications na binigay si Apostol Pablo para dyan, na sinunod ng mga churches. A widow is to be put sa 1 Timothy 5:9 on the list only if she is not less than 60 years old. It seems na ng panahon nila may listahan ng mga kababaihan at ng mga widows especially kung sino yung mga tutulungan ng church. So, a widow is put on the list only daw if she is more than 60 years old, having been the wife of one man, having a reputation for good works, and if she has brought up children, if she has shown hospitality to strangers, if she has washed the saints' feet, if she has assisted those in distress, and if she has devoted herself to every good work. Tuloy natin sa verse 11. But refuse to put younger widows on the list, for when they feel sensual desires in disregard of Christ, they want to get married, thus incurring condemnation, because they have set aside their previous pledge. At the same time, they also learn to be idle as they go around from house to house, and not merely idle, but also gossips and busybodies. Ganun ang nangyayari mukhang sa Ephesian Church, sa mga young widows. Talking about things not proper to mention. Therefore, sabi ng Apostol Pablo, I want younger widows to get married, bear children, keep house, and give the enemy no occasion for reproach. So yun yung ministry ngayon ng younger widows who get married. They bear children, they keep house, and give the enemy no occasion for reproach. Why? For some have already turned aside to follow Satan. If any woman, sabi dyan Pablo, who is a believer, has dependent widows, she must assist them, and the church must not be burdened, so that it may assist those who are widows indeed. Therefore, it is the
responsibility of the, sasabihin ko na ngayon, ng women's ministry, na alagaan din yung mga widows among them. Just as yung older women minister to younger women, ngayon, these same women sa women's ministry also take care of the younger widows among their membership. Tuloy natin. Number 8, husband of one wife. Balikan natin yung deacon's ministry. The deacon is a husband of one wife. One woman, man siya. He is intimate emotionally or physically with no other woman than his wife. And so, single-minded ang devotion niya sa kanyang asawa. Hindi pwedeng divorcee ka, hindi rin pwedeng, katulad ng elder, hindi siya pwedeng divorcee, hindi siya pwedeng merong kaso na ikaw ay may iba. He should be only a husband of one wife. Number 9, he is a good manager of his children and household. Verse 12, deacons must be husbands of only one wife and good managers of their children and their own households. Dahil nga ang mga kalalakinan ay spiritual leaders of the home at ang mga deacons ay nagsisilbing sila yung mga, how would you say, yung mga representatives ng church at tinitignan sila ng mga members ng church, dapat lang na i-hold sila sa mataas na standard. And so, ang deacon is considered katulad rin ng mga ama ng tahanan. They pastor their family and disciples his wife and children in the Lord. He is a good provider of both physical and spiritual needs of the family. And so when we look at these characteristics, itong domestic characteristics of the deacon, a husband of one wife, a good manager of his children and household, we can say that a deacon is godly with and within his family. A deacon is godly with and within his family. I-analyze natin ngayon yung qualifications ng deacon at i-summarize natin based doon sa influence niya. Yung mga areas ng qualifications niya. No? Yung mga areas na nandyan ay yung family or home, yung community, at saka yung church. So, ito yung mga qualities that refer to the home or yung family niya, yung domestic, sound in faith and life, of course. He has a godly wife, a husband of one wife, a good manager of his children and household. Within his community, he should be blameless. And then within or inside the church, kilala siya dapat ng church as dignified, not double-tongued, hindi siya hypocrite. Siya is tao may isang salita, he is not addicted to much wine, at hindi dapat siya greedy for this honest gain. And of course, in all of this, deacons must be proven faithful before official appointment. Sabi nga dyan sa verse 10, these men must also first be tested, then let them serve as deacons if they are beyond reproach. Kaya kung nga sinabi, diba, bigyan natin sila ng ilang buwan, bantayan yung mga gusto natin i-nominate, bantayan natin. And then, given that time, pagdating po ng anniversary natin, pwede natin sila officially i-recognize. So, from today hanggang sa anniversary natin, end of August, pagmasdan natin sila kung magka-qualify sila. And then, if they qualify, then let's continue sa ministry or sa pagkilala sa kanila sa pagiging deacon. Ayon nga sa BBM Statement of Faith, number 9, paragraph 2. Walang ibang may kapangyarihan sa iglesia, kundi si Kristo. Lahat ng mga kaloob, kaayusan, panambahan, pamunuan sa iglesia at disiplina ay kanyang itinalaga ayon sa banal na kasulatan. Yaong mga naglilingkod sa ilalim ni Kristo at nangangasiwa sa kapulungan ay ang mga matatanda o yung mga elders, tinatawag ding mga obispo, mga pastor at mga guro ayon sa mga gawa, chapter 20 verse 28 at Ephesians 4:11. At hindi lamang yung mga matatanda at mga diakono na kapwa dapat taglayin ang mga katangiang binibigay sa Biblia.
Next slide. Dahil sila ay namamahala bilang mga lingkod ni Kristo at binigyang otoridad sa pamamahala sa iglesia habang nagbabantay sa mga kaluluwa ng kawan, nararapat lang na magpasakop ang buong kongregasyon sa kanilang pamumuno at pahalagahan sila kung paano sila ay nagpapasakop kay Kristo. Okay, questions po? Before we proceed. May po bang mga tanong? Wala? Sige, tuloy lang natin. Pag-aralan naman natin po ang scope of the ministry at saka responsibilities ng mga deacons. Ito ay when we talk about yung kanila scope ng ministry at saka yung responsibilities, of course, these are proposed kaya nga pinag-aaralan natin ito at pinipresent ko sa inyo because it is the church's responsibility na i-lay down kung ano magiging tungkulin ng mga deacons. Of course, with the guidance of the pastor, kailangan nating maintindihan if these fall within yung kanilang mga physical or practical na ministry ng kanilang office. The job objective of the deacons is to maintain church unity by caring for its people. Based yan doon sa pinag-aralan natin sa Acts chapter 6. Diba nga, ang problem nung time na yon hindi na paglilingkuran ng maayos yung mga Hellenistic Jews. Ang claim ng mga matatanda, napapabayaan sila. Pero ang original issue is that it was on the verge of dividing dahil lang hindi sila nakakatanggap ng regular rations nila, food rations nila. So, ang nangyari, nagpatawag ng meeting ang mga apostol at binigyan ng instruction ang church na pumili ng 7 men from among them na magsaserve sa mga Hellenistic Jews. At yun nga, pumili sila, mapapansin din natin, ang mga pangalan ng mga lalaking pinili nila ay Greek-sounding din ang mga names nila. So therefore, they are from the Hellenistic Jews. At ang isa sa kanila ay si Esteban. Sila ang mga maglilingkod sa mga Hellenistic Jews. So, ang objective, makikita natin from Scripture, is that their job is to maintain church unity. By, ano yung means na gagamitin nila? Of course, by caring for the people. Kaya hindi pwedeng chismosa ang asawa ng deacon at hindi pwede yung deacon kung ano-ano ang sinasabi. Careful siya sa sasabihin niya kasi nga very sensitive ang trabaho nila kung with only a few words pwedeng mag-divide ang church. Dapat na maintain ang church unity even though merong issues sa loob ng church. So sabi dyan ni Matt Smithers sa kanyang article or rather book pala, sa book niya Deacons How They Serve and Strengthen the Church, how our churches react to conflict can make all the difference in whether our gospel witness is obstructed or accelerated. Act 6 is a story of church conflict handled well. The 7 weren't merely deployed to solve a food problem. Yun yung circumstance or occasion. Sure, but it wasn't the deepest problem. The deepest problem was a sudden threat to church unity. So ngayon, tingnan natin ngayon ang scope of ministry nila. That was the objective. Overview ng kanilang ministry. The office of the deacon has to do with practical ministry of the church to promote the unity of the church and support the ministry of the word based sa Act 6. They and their wives provide logistical and material support so that the elders are free to focus on the word of God and prayer. In other words, hindi sinasabi sa atin ng scriptures na porket ang mga elders and apostles and pastors ay nagfo-focus sa Word of God and prayer, hindi importante ang ministry ng deacons. No. On the contrary, importante nga ang kanilang ginagawa. Ang kailangan ng mga pastor ay makapag-focus sa kanilang sa ministry ng pananalangin at ng pangangaral ng salita. And therefore, kinikilala ng scriptures na ganito kaganda ang ministry ng church. Merong spiritual aspect at merong physical or practical aspect ang ministry ng church. At merong dinesignate ang Panginoon para sa
sa spiritual, may dinesignate ang Panginoon para sa practical. Deacons serve God's people. Yun basically ang they wait on people. Yun yung ibig sabihin ng diakoneo. They are not a ruling body, but they are a serving body. They don't create policy, but they carry out policy. The emphasis of their ministry is on caring for the physical needs of the members by managing the practical matters of the church. Ngayon, ano yung mga nito? Ano yung mga areas of responsibility? Tingnan po natin yung mga iba't ibang areas of responsibility within the church. Ito proposed na ito. Dahan-dahan na natin ina-apply sa VBM. And so let me know kung meron pa kayong gusto rin idagdag or meron kayong gustong baguhin din. I would like to know your thoughts kung meron tayong mga papalitan. Ganitong areas of responsibility ngayon ng deacons ministry within the church. Merong ministerial functions and of course merong administrative support functions. Sa ministry, nandyan syempre ang worship ministry, ang ushering and hospitality ministry, may member care ministry or new membership ministry. Tapos sa admin support functions, nandyan ang administration, facilities and maintenance, nandyan ang budgeting, nandyan ang safety and emergency management. So sabihin nyo lang sa akin kung meron pa kayo ibang naiisip. Sa worship ministry responsibilities, ito yung propose. Sa music, ensures that all audio-video equipment is clean and working prior to the worship service. Oversees the management of song lists, song introductions, song readings, and music materials and singers. Orienting of new volunteers and training of team members. Ganyan ang scope ng pagdating sa music ministry. In other words, if you want to be a member of the music ministry, kailangan alam mo kung paano alagaan ang mga instruments and especially pag-prepare ng mga songs at saka yung mga lists and introductions. Of course, may management function din yan, may leadership function which is alagaan yung mga members, i-train sila at saka i-orient yung mga new volunteers. In terms of liturgy, pag pinag-usapan natin ng liturgy, sila yung mga tumatayo sa harapan, nagbabasa, sila yung nag-i-introduce, yun yung liturgical aspect. May kinalaman sa pagtayo sa harapan during the worship service. Assist sila in the planning and executing of the worship service. They assist the pastor or elder in the administration of the sacraments tulad ng baptism at saka Lord's Supper. And they oversee the assignment of volunteers for Sunday worship service tulad ng mga singers, presiders, or liturgists and readers. Punta naman tayo sa ushering at saka hospitality ministry responsibilities. Sa ushering and hospitality, they oversee the ushering ministry, assignment of volunteer ushers, counting and recording the number of attendees and its submission to, kanino ba sinasubmit yun, keeping the record of weekly attendees, welcomes everyone who enters the worship hall, at saka oversees the food and events committee. Sabihin nyo lang sa akin kung meron kayong gustong palitan dyan. Or kung gusto nyo na hawak ba ng deacons ang food and events din. Let me know. After this, we can look into your questions. Basta list down nyo lang yung mga questions nyo. Member care, ministry responsibilities. They search for the sick, poor, and helpless and coordinate how the church can help. So whenever may sakit, or we can do it the other way around. Pag dumami na ang members, sila mismo ang nagtatanong, sino ba ang may sakit sa atin ngayon? Pwede rin ganon. Sino yung mga nangangailangan ngayon? Sino yung kailangan ng prayer? Sino yung kailangan ng visitation? Yun yung kanilang ginagawa. They pray for them, they provide biblical counsel. And so kailangan may skill din sila pagdating sa counseling, which we will be doing by year end. Reports and records the needy to the church leadership, coordinates with the church financial committee on the allocation of church resources or the benevolent fund. Sila yung nag-distribute din ng funds or other financial resources as needed and approved, of course, ng leadership ng church. Ang objective again, itong member care is to help members get back on their feet and ensure that the local assembly does not neglect the pure and undefiled religion of visiting orphans
and widows in their distress, and keeping oneself unstained by the world. Based sa James chapter 1, verse 27. Punta tayo sa new membership ministry responsibilities naman. New membership. Sila yung nag-visit sa new attendees, they pray for them and provides biblical counsel as needed. They encourage attendees that are looking for a church and spiritual growth to undergo the new membership process. Sa new membership naman, magkaiba po ang new attendee sa new membership. Okay? Pag new attendee, hindi yan member, as in, ano yan, visitor yan. So, pag new membership, overseeing management of the following, sila yung binibigyan ng application for membership, yung blank and accomplished documents, church manual, maintaining of the new membership statistics, reports the stats of new membership and those undergoing the process, and of course coordinates with the pastorate or eldership on the orientation of new members. So sila yung mga nag-apply na, nabigyan ng application form at for scheduling ang kanilang orientation. Next, punta tayo sa administrative or administration responsibilities. Pag sinabing administration responsibilities, hindi naman isang deacon lang ang i-appoint ng church din. Depende sa need, can be 2 or more. So, itong 2 or more na mga deacons, or 3, they agree upon the distribution of their responsibilities. They schedule a regular diaconal ministry meeting once a month, and they attend the general membership meetings, church leadership meetings, and other assemblies to understand the need of the church and coordinate in addressing the needs. So may administrative function din sila among themselves. Next, facilities and maintenance responsibilities. Sila syempre yung nagmamanage ng church property, itong physical property natin, and ensures that the place of worship is prepared for the worship service, na accessible, clean, and connected sa utilities ang ating property, katulad ng electricity, clean and potable water supply, at saka internet or Wi-Fi. Next, financial management responsibilities. Of course, pagdating sa budgeting, they work closely with the Financial Stewardship Committee. The diaconate shall prepare the budgets for their respective ministries with pastor as final approval before presenting to the general membership. Tapos syempre, dahil may accountability rin sila sa kanilang mga resources, proper liquidation, that is provision of OR or invoices and reporting of disbursements, ministry expenses, church funds used in the course of the fulfillment of the deacon's ministerial responsibilities. Next, safety and emergency management responsibilities. They shall create an emergency task force or committee to prepare the church in times of natural calamity, especially tayo na nasa Marikina, at dalawang bagay ang laging threat sa atin. Number 1 is pag bumabagyo, bumabaha. Pangalawa, nandito tayo sa okay, alam natin yan. So, yan lagi ang threat sa atin, and therefore, mahalaga ang emergency at saka disaster task force. So, pag may natural calamities. And therefore, the deacons provide safety and emergency training for the church, or kung may mga kakilala sila, may mga resources sila for that, then pwedeng i-schedule yun. They keep a watchful eye on the whole church as the worship service is ongoing to ensure that the safety and emergency protocols are in place. Uulitin ko sa ating lahat, safety must first, safety is a priority. Yun lagi ang ating mandate. And so, when we look at the scope of the ministry of the deacon, they need to address 2 questions sa lahat ng kanilang ginagawa. 2 questions. Ito yung overview ng ministry nila. How does this support the ministry of prayer and the word, which is yung ministry ng mga pastors, which they need to support, no? How does this support the ministry of prayer and the word? And pangalawa, how does this serve the needs of the church to promote the unity of the church? How does this serve the needs of the church to promote the unity of
the church. Balikan natin si Matt Smithers. Sabi po niya, faithful deacons should see their fingerprints in the unity of their congregation, for which Jesus prayed in John 17:22. And therefore, deacons serve God's people for the unity of God's people. Next steps natin, after this proposal, is to be able to recommend or nominate deacons to the church leadership or board. Of course, itetest or evaluate natin yung mga nominees for 6 months and schedule the ordination of the deacons. And of course, we need to schedule also the first diaconal ministry meeting and regular assembly nila. And para to get them started and get going then. So, as we prepare for our questions, let me leave you with Matthew 20:25 to 28. Mga kapatid, Jesus is our model in leadership. We need to serve as Christ served. Sabi niya, you know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant, and whoever wishes to be first among you shall be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. So this finishes our presentation for this afternoon. We are now open for your questions.